ganitong klase ng pampainit? May isang lalaki na nagtutulak ng kahoy papasok sa maliit na butas sa lupa at halos agad-agad ay may apoy na sumisiklab mula sa loob. Ito ay isang tradisyonal na heating system sa China na tinatawag na ground stove. Karaniwang makikita pa ito sa ilang mga rural na lugar sa China at gumagana ito base sa prinsipyo ng paglipat ng init at pag-iimbak nito sa ilalim ng lupa gamit ang mga daanan ng usok, flue channels. Simple lang ang konstruksyon nito. Una, naghuhukay sila ng mababaw na trench o hukay sa ilalim ng sahig. Ginagamit ang mga fire bricks para buuin ang firebox at ang mga smoke channels na papunta sa loob ng bahay. Pagkatapos, ibabalik at isasara ang sahig na may maliit na butas lang para sa pagpasok ng kahoy. Kapag naliwanagan na ang apoy, ito ay naglalagablab sa loob ng firebox at ang mainit na hangin ay dumadaloy sa mga daanan sa ilalim ng lupa. Unti-unting pinapainit nito ang buong sahig, parang natural na underfloor heating system. Ang pinakamalaking bentahe nito ay ang pagiging efficient. Mas kaunting kahoy ang nasusunog, pero kayang mag-imbak ng init ng ilang oras. Isang beses na paglalagay ng kahoy ay pwedeng magpainit ng sahig ng 4 hanggang 5 oras. Kahit patay na ang apoy, nananatiling mainit ang sahig ng matagal. Dahil ang usok ay nilalabas sa labas ng bahay, nananatiling malinis at walang suot ang loob ng bahay. Bago pa naging common ang paggamit ng gas, ito ang standard na paraan ng pagpainit sa mga rural na bahay tuwing taglamig. Ngayon, marami na ang lumipat sa electric o central heating, pero sa ilang mga lumang bahay, pinananatili pa rin ang ground stove bilang matipid at praktikal na paraan para manatiling mainit ang bahay. Kapag lumitaw na sila, tapos na ang laban para sa palaisdaan mo. Ang tinatawag na soccer fish o mas kilala bilang janitor fish ay sinakop na ang mga ilog at palaisdaan, kaya sawang-sawa na ang mga tao. Paminsan-minsan, napipilitan ang mga taga-baryo na sumalok o manghuli ng marami para lang mapanatili ang balanse ng kanilang palaisdaan. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit kinaiinisan sila? Ang suckerfish ay orihinal na galing sa Amazon River at isang uri ng armored catfish o isdang may matigas na kaliskis na parang bakal. Kinakain nila ang dumi ng isda, lumot, maliliit na crustacean at kahit anong kalat sa tubig. Sa una parang nakakatulong kaya tinawag silang janitor fish. Pero heto ang problema, sobra silang matibay. Kaya nilang mabuhay kahit sa maduming tubig na kulang sa oxygen. At dahil sa matigas nilang baluti, halos wala ng ibang isda ang makakain sa kanila. Kahit ang mga agresibong isda tulad ng snakehead o salmon ay iniiwasan sila. Kapag may ilang suckerfish nang lumitaw, kaunting panahon lang, sinakop na nila ang buong palaisdaan. Bakit hindi na lang sila kainin para mabawasan? Dahil pangit kainin. Matigas ang laman, puno ng tinik at lasang putik o malansa. Kaya kahit mga lokal na sanay sa isda, iniiwasan silang lutuin. Kaya kung makahuli ka ng isa, huwag mo nang ibalik sa tubig. Ibilad mo na lang sa araw hanggang matuyo. Iyon lang ang paraan para hindi nila tuluyang sakupin ang palaisdaan mo. Panoorin mong mabuti ang binatang ito sa Vietnam. Tumutulong siya sa kanyang kapitbahay na maghukay ng balon. Maaaring nagtataka ka, bakit nila nilalagyan ng mga patpat na kahoy ang loob ng balon? Sa totoo lang, ito ay isang matalinong teknik sa paghuhukay. Ang tawag dito ay horizontal well drilling method o pahalang na paraan ng paghuhukay ng balon. Sa paraang ito, mas napapalawak ang lugar kung saan nakokolekta ang tubig at mas madali ring mahanap ang mga underground na pinagmumulan nito. Kapag nakahanap na sila ng tubig habang nagbubutas ng pahalang, tinatakpan muna nila ang labasan gamit ang mga patpat na kahoy. Pagkatapos, magpapatuloy sila sa pagbubutas sa iba pang direksyon. Kapag sapat na ang dami ng nahanap na tubig, isa-isang inaalis ang mga patpat, kaya sabay-sabay bumubulwak palabas ang tubig. Sa ganitong paraan, natatapos nila ang isang balon na may mataas na ani ng tubig. Ginagawa nila ito dahil maraming bahagi ng Vietnam ay may volcanic terrain o mabatong lupain mula sa bulkan kung saan ang tubig sa ilalim ng lupa ay dumadaloy sa mga bitak at kuweba sa bato.
Kung tuwid lang pababa ang hukay, madalas ay hindi nila natatamaan ang mga totoong daluyan ng tubig. Kaya ang ginagawa ng mga lokal, naghuhukay muna sila ng patayong butas bilang base, tapos saka nila binubutas ng pahalang ang mga gilid upang dahan-dahang mabutas ang mga batong daan ng tubig. Ang paraang ito ay akmang-akma sa kanilang kalagayan, nakakatipid sa gastos at nagpapakita ng kamanghamanghang talino at diskarte sa pamumuhay ng mga taga-kanayunan sa Vietnam. Ito ay sa Florida, kung saan ang mga magsasaka ay nag-aani ng hinog na mani. Panoorin kung paanong ang napakalaking makinang pang-ani ng mani ay umaandar, sabay binabaliktad ang mga mani mula sa lupa sa isang iglap. Isang tunay na kahangahangang tanawin ito. Alam ng sino mang nagtanim na ng mani kung gaano ito nakakapagod kapag mano-mano. Dahil matapos ang isang buong araw ng pagtatrabaho, masuwerte ka na kung makatakip ka ng isang ektarya. Napagtanto ito ng mga Amerikano noon pa. Kaya malawakan nilang ginamit ang malalaking makina na ilang ulit na nagpabilis at nagpaepektibo sa proseso. Ang disenyo ng makinang pang-ani ay talagang matalino. Hinihila nito ang mga halaman mula sa ugat, ininalog ang lupa gamit ang mga umiikot na roller at inilalagay ang mga mani ng pabaliktad sa maayos na mga hanay. Iniiwan ang mga ito sa bukid ng ilang araw para tuyuin ng natural bago dumaan sa susunod na yugto. Doon na pumapasok ang thresher. Hinahatak nito ang mga mani papunta sa conveyor belt kung saan hinihiwalay ng separator ang mga baging at dahon at ibinabalik ito sa bukid bilang pataba. Ang malilinis na mani naman ay iniipon sa loob ng makina at pagkatapos ay ibinubuhos sa naghihintay na truck. Habang dahan-dahang napupuno ang truck, ito ay hudyat ng pagtatapos ng isa na namang panahon ng anihan. Dahil sa mekanisasyon, ang buong proseso ay naging mas mabilis, mas malinis, at mas mahusay.